with a grateful heart give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory to your name, O Lord. Mayapya po yung Ginoo. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa sa pangangaral ng salita ng Diyos, gusto po nating mag-extend po ng pakikiramay sa mga pamilya po ni Sister Litang. Ano po? Nandun na po siya sa presensya ng Panginoon. Huwebes yata, Huwebes ba? Or Friday? Nung siya po ay nagbalik na sa Panginoon. And she was 83. Ano po? Ayan, yung pong lugar niya, ayan, nandyan sa likod. Matagal na po siyang hindi nakapag-attend dahil marami po siyang naging karamdaman. Yung pong nangangati sa kanyang katawan. And eventually parang lumitaw po na siya ay mayroong cancer. Ano po? Nakikiramay po tayo. Doon po sa last night po niya ay nagre-request po ang family na mag-funeral service po tayo and hopefully ay makapunta tayong lahat. Ano po? Siya po yung pinakamatanda sa atin sa church na ito. At ma-appreciate mo po siya dahil doon po sa kanyang kaya ay naglilingkod po siya. Sabi nga ni Pastor Joby, si Pastor Joby po, nag-Bible study ng mga ilang taon po doon. Ako nung binata pa ako, nagba-Bible study na doon. Ano? Kaya, ma-appreciate po natin sa kanya yung parati siyang nag-i-invite. I know the Lord ay na-appreciate po yung kanyang buhay. Kasi yun po yung kanyang iniisip na the best. Ano po? So, hindi ko pa po alam kung kailan ang kanyang libing pinapag-uusapan pa po. Baka pinag-usapan po kagabi. Galing po kami doon kagabi pero wala pa pong definite na date. Exact date ng kanyang paglibing. But before ng libing po, mayroong funeral service. If you can come, ay pumunta po tayo in support una sa kanya at po sa pamilya rin po niya. No? Mayroon pong nilagay na Bible dyan si Pastor Joby at saka yung bulaklak. Kasi dyan po yung lugar niya. Yung lugar niya. Kasi meron tayong mga gustong lugar sa mga parang teritoryo natin. Praise God. So, yun po, magbabalita na rin, and at the same time, kung meron po tayong time doon po sa
sumuporta po tayo para doon po sa kanyang funeral service. Ano po. Hindi po ako ang mangangaral. Obviously, si Pastor ang mangangaral. Nandito po siya. Hindi na po ako nag-expect na makakapangaral pa siya ngayong pagdating po niya. No? Pero kasi mayroon po siyang misyon. Saan? Sa Nueva Vizcaya, Pastor? Sa Vizcaya. Pero salamat po sa Panginoon kasi nag-message siya sa akin kagabi, Pastor, pwede bang mangaral bukas kasi hindi kami natuloy. Ako naman po, tinitingnan ko yan na kalooban ng Panginoon, privilege. Ano po? Kaya sabi ko, okay, Pastor. Okay. At salamat po, nandito po siya. Pwede po bang tumayo si Pastor? Nandito po. Kasama po ng kanyang may bahay, na mayroong bahay. Namit na po natin siya, namit na po natin sila. Dito po sa kanyang pagtayo mamaya ay magkukwento ba siya kung ano po yung mga ministry po nila doon, kung gusto niyang ikwento. Tayo po ay privilege po ngayong umaga na siya po ang mangangaral sa atin. I-welcome po natin ang lingkod ng Diyos, Pastor Arnel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Pastor Arnel Santiago. Kung maglalove gift ho kayo, Arnaldo Santiago, lagay nyo sa cheque. Kasi yun ho ang aking buong pangalan. Very sorry po na I estimated my time to preach at around 2 hours. Could you bear with me? Parang tumatawa lang kayo, pero sa inyo, magugutom kami niya, Pastor. So, salamat po sa Panginoon. Bago po ako magsalita pa ng ilang mga bagay, ay aanyayahan ko po kayo na basahin natin itong aking pong pagmumula ng mensahe from 1 Corinthians chapter 1 verse 1 to 9. At nandiyan po sa ating slides. Sabi po dito, at akin pong ilagay ito sa salin na English. Sabi niya po, Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, to the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be His holy people, together with all those everywhere who call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Grace and peace to you from God and our Father and the Lord Jesus Christ. Verse 4 po. I always thank my God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge. Thus, God thus confirming our testimony about Christ among you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. Verse 8, He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. And the last verse, God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Tayo po'y manalangin. Once again, Lord, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na makarinig buhat sa inyo, maunawaan, Panginoon, ang iyong overwhelming faithfulness sa aming buhay. And as we understand those, I pray in the name of your Son, Jesus Christ, that may just move us into something that your faithfulness intends. Tinitiwala po namin ito sa inyo, Panginoon. Kahabagan po ninyo ang inyong lingkod na maipangaral ang iyong mga salita na
lakip ng inyong kapangyarihan, may kasamang tapang at gayon din biyaya sa bawat nakikinig. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, at ang bawat nakikinig ay inyo pong buksan ang puso, ang damdamin, ang kaluluwa upang ito po ay magresulta, Panginoon, matapos namin itong marinig. Salamat po. We entrust everything unto you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Bagamat ganoon po kabilis ay ako'y nagpapasalamat sa munting pribilehiyo na may pagkaloob sa akin ni Pastor Emerson. We have been friends, but we don't have so much personal details sa aming pagkakaibigan. If I may recall it correct, noong pong ako ay nagsisimula, year 2000, ako at ang aking asawa, ito po yung aming tinatawag na kasanayan, ipinresent ko ang aking sarili sa harap ng, if I may recall it, Pastor doon sa Agape, Pastor Manny Gomez and Pastor the other one, the associate pastor at those times. Sabi ko, kami po ay magpa-plant ng church dito po sa Concepcion at ang amin pong pangunahing contact person ay yung pong pamilya ni Sister Lydia. At medyo nagulat po sila in a sense na ang amin pong practice kasi ay kahit na hindi namin ka-organization, kung kailangan po namin ng church planting team, at times ay nagre-recruit ho kami ng team buhat sa isang local church na nag-i-exist na may kaparehong aral or foundation teaching. So hindi po ganap na nangyari iyon at kami nagpatuloy and eventually we end up nag-ikot-ikot ho kami kasi dito sa Concepcion nakabili kami ng maliit na lote dyan sa Cope. But eventually, we sell that and we end up buying a property doon po sa Barangay Castillo. At sa awa ng Diyos, noong 2004, nakabili ho kami ng 549 as per indicated in the title, 549 square meter, pinatayuan po natin ng church building, maybe as this size. At from there, eventually, noong 2007, umalis po ang ating Sister Lydia to Canada habang ang church po ay akin pong i-delegate sa isang pastor na ang pangalan ay Pastor Jesus or Jesse Pitoon na siya po ay kasalukuyang aktibong miyembro ng samahan ng mga pastor dito. At namunga po ang church doon sa Mabalacat at dito nga po sa ang tawag dito, Talimundok, Marimla. Meron pong isang church doon at dito po sa Panaliksikan. Katulad din po ng mga nakikita kanyong mga local churches. It's not that big and a little somewhat struggling dahil po ang manggagawa natin doon ay babae na wala namang sapat na Bible school background. They have just been trained. At pero salamat sa Diyos at meron pong munting iglesia na isisilang sa ganoon. So ganoon po kami, church planter. I move from places to places at nakapagtayo po tayo ng church sa Canada at ang pangalan po ay God of All Grace, coming from 1 Peter chapter 5 verse 10. At sa awa po ng Diyos ay sinilang na po ang panibagong church doon po sa isang lugar din. Doon sa aming city, tuwing linggo ay nagbabiyahe kami ng around 1.5 hours to the another community. At yun po ay isang anak after ng 10 years po na church planting.
Nagsimula po ang church planting 2013 at ngayon po ay naisilang na po ang at kagaya po nung na-share ko last sa November 12 dito ay nandito po kami for the intention of caring pastors and at the same time if God permits ay kasama po yung pagpa-plant ng church. Actually, nagsisimula na po kami. It's quite farther than sa aming in-expect. 5 hours drive mula po dito, doon sa Solano, Nueva Vizcaya. So na-postpone nga po yung punta namin, dapat ay kahapon, pero na-reschedule sa 28. Sa Martes po ay babiyahe kami papunta doon sa Solano. At para po sa inyong kaalaman, sa amin pong stay since September, Lord willing, kami po ibabiyahe pabalik sa December 7. At sa awa po ng Panginoon, salamat naman kasi po yung kapatid ni Sister Lydia na si Fernan ay kasama na po namin pabalik. At naghahanap ng opportunity na siya po ay ma-employ doon. Isama po ninyo sa prayer na siya po ay ma-employ sapagkat medyo challenge ang buhay sa kasalukuyan. So ipag-pray po natin. So without further ado, ako po yung magpapatuloy. Ang isa pong unang tanong ko ay sa inyong lahat as anong tawag doon? Yung tanong na hindi ka naman kinakailangang sumagot. Verbally, yung tinatawag na rhetorical question. How many years since you have come to know the Lord? Ilang taon na simula nung nakakilala ka sa Panginoon? And by this time, in your silence, alam ko na alam nyo na kung ilang taon, di po ba? Now, my other question is, can you testify of God's faithfulness? Kaya mo bang ipatotoo yung katapatan ng Diyos sa buhay mo? How God has provided, how God has healed you, how God has changed your life. Paano ka binago ng Panginoon? Ang Diyos ba talagang matapat sa atin? So ang isa pong pwede pang kabilang tanong ay, nag-fail ba ang Panginoon sa atin? Now, as far as the whole church is concerned, True Light Assembly of God, has God been faithful to you as a local church? Matapat po ba ang Diyos sa inyo? Parang yung iba, hindi makasagot. Matapat po ba as a local church? Amen. So, ang gusto kong i-point out mga kapatid ay ganito. So, ganun ba katapat ang Panginoon? Na bago po natin i-show yung ating first slides ay ganito. There was time na kami pong mag-asawa nung kami nag-iisip na mag-plant ng church. Tinanong ko po yung dalawa kong anak, magpa-plant tayo ng church. Sa Canada po. Sabi po nung bunso ko, try natin. Sabi naman ng panganay ko, wag na, mahirap yan. Sapagkat sila po ay parang exhausted dun sa we move from places to places. At yung mga instance na kailangan silang gumawa ng sacrifice for the sake ng mga tao. Like, we are ministering dun sa mga poor community, mahihirap na mga bata, and yet,
nakasakay kami sa sasakyan, dito ho yun. Sabi ko, anak, either ubusin mo na yung kinakain mo or itago mo muna. Bata pa siya nun kasi pag nakita ng mga batang mahihirap, tumanod lawenda. Bilang bata, challenge sa kanya yun dahil bakit kailangan tago ko yung kinakain ko eh? Ano naman? Kasi nga po, ayaw nating ma-degrade yung mga batang pinagmiministeryohan. Those are just little challenges sa aming mga anak. Now, to in some way encourage naman ang ating mga manggagawa, lalo na si Pastor, halos kababata po nung aming mga anak, si Stephen at yung kanyang isa pa. Natutuwa po ako na masabing ang tapat ng Panginoon kasi nakita ko naglilingkod sila. Kasi sabi ko, nung hinakausap ko yung aking mga anak, sabi namin, Sister Lydia, tumigil na kaya tayo sa paglilingkod. Kasi sa aming paglilingkod, ang pinakang hindi kaya kong tanggapin ay yung magtapos kaming mag-asawa na yung aking anak ay walang kahit anong bahagi sa paglilingkod. I mean, to me, that is a failure. Tama po ba? Yung ako na pastor, yung aking anak. So masasabi natin, matapat ang Diyos kapag kayo po ay nakagagabay sa inyong mga anak na palakihin sila unto the knowledge of the Lord. And up to, based on their decision, sila ay maglingkod sa Panginoon. Yun po ang tinitingnan kong katapatan ng Panginoon. That's why kay Pastor Joby at with Sister Malu, kumari po namin yan, ay nakita ko, salamat sa Diyos, sila po ay naglilingkod sa Panginoon. Yan po ang aming malaking kagalakan. Amen? And to some of you, maybe this is even a challenge na bakit nga hindi ang aking mga anak? It's not too late. I'm just encouraging na ganun po. Kagalakan natin na makita magiging ating anak. And that is an evidence of God's faithfulness in our lives. Why? Let me tell you this. First of all, God's faithfulness is not measured in its longevity. Gaano ka na ba katagal sa Panginoon? Hindi po nasusukat ang katapatan ng Diyos sa haba ng panahon. Sapagkat, if you will recall, sabi ng part ng Bible, ano yun? May nauuna na nahuhuli at merong nahuhuli na nauuna. Tama po ba? Nagdududa na ako eh. Sabi nung kwento, yun daw mananampalataya, isang mananampalataya, laging nasa harap. Pag nagpipreach ang pastor, nakapikit siya lagi. Hindi mo alam kung natutulog, pero lagi siyang nakapikit. Tinanong ng pastor sa tagal. Kasi, bakit daw pag may tagapagsalita, hindi siya nakapikit? Dilat na dilat. So, tinanong ng pastor, bakit? Napupuna ko pag ako nagpipreach, sabi niya, kasi pastor, pag may tagapagsalita, talagang tinitingnan ko, binabantayan ko yung pulpito at kung yung kanyang message ay tama. Kasi kaya ako nakapikit, pag nangangaral kayo, may tiwala ako sa inyo, sabi niya. So parang wala kayong tiwala sa akin. Tingin na tingin kayo eh, pero yung response eh, parang, ano nangyari? Anyari. Okay, so, ang katapatan po ng Diyos ay hindi nasusukat sa haba. Kasi po, madi-discourage tayo kung minsan, may nakikita tayong, ang tagal na ng mananampalataya nito, but anong nangyayari sa kanya? Bakit ganyan? No, hindi po nasusukat doon. Another thing is, God's faithfulness is not counted materially. Hindi po nasusukat ang katapatan ng Diyos sa material na bagay. Di ba? Kanita, alayang sa Kenya na.
Kanita, makanyanin bali na niyan. Ot, niya tino yung sakyan, tino yung bali. Siguro matapat siya king Ginoo. Kung nung balo yung kwento ka rin Biblia, adyang ni Jesus Christ, wala man lang daw siyang mapag-anuhan ng ulo niya eh. Di po ba? So, hindi po nasusukat ang katapatan ng Diyos. Saan? Sa material. Amen po ba? Now, ang ating pong titingnan ngayon, yung konteksto ng ating pinag-aaralan. To be honest, ay salamat sa Diyos kasi po, pagbalik namin sa Canada, meron po akong advance na message. Kasi po, itong aking sinishare sa inyo ay nabuo kong mensahe nung nandito po ako sa Canada. Sabi ko, praise the Lord. Meron akong, nasa Pilipinas, meron akong i-advance sa Canada pagdating ko. Kasi po, pagdating ko doon, wala na. Sunod-sunod na ang mga preaching engagement. So, now, tingnan po natin yung kabuuan ng ating context. Sikapin ko pong hindi naman maging matagal ang aking pong presentation. So, ang una po, yung tinatawag na pagtitingnan po natin yung konteksto ng ating binasa, nakita ko nito yung tinatawag na the magnified view of God's faithfulness. Meron po tayo yung magnified view of God's faithfulness. Ang una po ay yung tinatawag na sanctified. Yun po. Nandun po yan sa verse 2, to them that are sanctified in Christ Jesus. And the other one is saints, to be called saints. Saints, or the other term is holy. And the other one is sustained. So anong kinalaman nito doon sa konteksto? Dito po ipinapahayag ni Apostol Pablo yung katapatan ng Diyos. In what way God has been faithful to you and to me as a church, as a believer, and as a local church. Sabi niya po dito sa verse 2, to them that are sanctified in Christ Jesus Christ. Is it not God's faithfulness na ikaw, no matter how sinful or how bad you are, ang sabi po doon, dahil kay Jesus Christ, you have been sanctified. It doesn't matter how many money you have. It doesn't matter how many experience you have had. It doesn't matter. Sabi dito, dahil kay Jesus Christ, ikaw ay nalinis, napabanal. Amen? Bakit po? Ano ang entry natin sa langit? Yung bang ating nagawa o yung ating bang kakayanan o yung ating bang pera? Hindi. Ang entry natin sa langit is that we are cleansed, we are sanctified. Amen? Hinugasan tayo, nilinis tayo, pinabanal tayo. Kapag na-born again ka, tinanggap mo si Yesu Kristo, ikaw ay napatawad completely. Pero kasabay po nun, as we walk unto the Lord sa relationship, dadaan tayo dun sa tinatawag na life of sanctification. Buhay ng pagpapabanal. Doon sa sanctification, alam natin na may bahagi una ang Diyos, pero sa sanctification, sa life of sanctification, may bahagi ka. Hindi po ba? Kinukonvict ka ng Holy Spirit na tumigil ka na sa iyong, sabihin natin, kung dati kang may bisyo, kinukonvict ka na ng Holy Spirit, pero ikaw ang magpapasyang tumigil ka sa bisyo. Iyon po yung life of sanctification. Hindi po ba katapatan ng Diyos na tayo ay tumayo sa harapan niya, linis? Amen? Second is, we are saint. Dito po sa word na saint, sa ibang salin po, sa mas mababaw, ang sabi po doon ay holy. No? To be called to be holy, called to be saint. Now, for the sake of outline, ginamit ko po yung saint. Pero dito po sa word na saint, hindi po ang tao ay nagiging saint that needed to be canonized. Ano pong ibig sabihin? Si San Lorenzo Ruiz, para maituring na isang Pilipinong santo,
kailangan niyang i-canonize. Ano yung ibig sabihin nun? Kailangan sa karanasan ng kanyang paglilingkod, meron siyang pinatunayang himala, ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya, a miracle. That is part. Kung itatapat natin sa isang pastor na inordina, kailangan may mapatunayan yung pastor bago ordinahan na siya'y karapat-dapat na maging reverend or ordained minister. Sa Katoliko po, yung tinatawag na ang isang tao ay nagiging saint, nagiging santo, na eventually dadasalan mo, ganun po, they need to be canonized. Dito po sa saint na ito, hindi po kinakailangang makanonize ka na magpakita ka ng himala whatsoever o ng buhay na sobrang tapat na talagang perfect o whatsoever. No, hindi. Because ang ating pagiging saint o pagiging banal, ito po ay gawa ni Jesucristo sa atin. Amen? So in other words, tayo po ay, ang kalalagayan natin, ang katatayuan natin ay banal dahil po sa gawa ni Kristo sa atin. Amen? So sasabihin mo sa katabi mo, ikaw ay banal. Oo, banal. You are holy. Nung sinabi mo ba yun, nakakadama ka ng ng feeling of guilt, imperfection? You are holy because Christ in you. Yung pong tinatawag na righteousness ni Jesus Christ ay nasa iyo. Ang ikatlo ay yung katapatan ng Diyos, we are sustained. Yes, may mga weakness tayo. Yes, may mga struggles tayo. Yes, may mga challenges tayo. Pero sabi niya, for the grace of God which is given you by Jesus Christ, that in everything you are enriched by Him in all utterance and in all knowledge. In other words, nasusustina ka sa pananampalataya, sa kalalagayan mong banal, sa iyong kalalagayang sanctified, it is because God is, you are being sustained. Mamaya po, meron pong eksaktong salita dyan na makikita natin, magko-confirm sa inyo. Tayo po ay magpatuloy. So, His grace given you, He has been enriched in every way. You have been enriched. Nakita po natin yung salita dyan, underline, enriched. That is equivalent to the word sustained. You have been enriched by Him in all utterances and in all knowledge. With all kinds of speech and all knowledge. Nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, alata mo nga jambita sang balo, wari. Ngeni po, may babiyasa ka ta. Amen? Natututo tayo. Bakit po? May purpose po yun. And so makikita po natin dito, for our next slide, God is faithful. Saan naging tapat ang Diyos? He sanctified us, we became saint, and we are sustained. That is the faithfulness of God. Now, makikita po natin kapag ating pong babasahin sa ating Bible yan, depending on translation, nakita ko po, naka-italize sa ibang translation, New King James Version, yung word na is. In other words, the italicized are giving an indication of something. Sabi niya po, God is faithful. And the word faithful is emphatic. Nagbibigay po siya ng diin. Yung word na faithful is emphatic, na ang ibig sabihin ay there is a force on it, categorically, definite, insistent, absolute, it's ringing and resounding. Yun po yung diin ng salitang faithful. God is faithful. Ano pong ibig sabihin nito? God is always true to His word. Ang Diyos ay laging totoo sa kanyang mga salita.
And apply to this is yung pag sinabi ng Diyos, buhat sa kanyang mga salita, paniwalaan, panghawakan mo yun na totoo. At kasama doon yung hindi papayag ang Diyos na hindi ka paparusahan kapag ikay namumuhay sa kasalanan. Amen? Kasi po, pag sinabi natin, God's Word is true, ang unang reflection na dumarating sa ating isip ay ano? Ibe-bless niya ako, bibigyan niya ako ng sasakyan, bibigyan niya ako ng magandang trabaho, bibigyan niya ako ng pera. Puro on physical ang ating kaisipan when it talks about God's faithfulness. Magtasunan kayo ng kamay kung medyo masakit. But God is always true to His Word. And that means God's faithfulness. God is trustworthy and reliable. Now, babalik ako dun sa sinabi ko a while ago. Ang Lord merong dalawang katangian pagdating sa attributes ng God. Yung tinatawag na moral attributes at yung tinatawag na absolute attributes. Now, dun po mga kapatid sa tinatawag na moral attributes, like for example, ano ba ang moral attributes ng God? God is love. God is good. Tama? Yan po ang moral attributes. God is patience. Yan po ang moral attributes. Dun sa moral attributes, let me tell you this, tayong mga tao, lalo na tayong mga born again, meron din tayo nung moral attributes na doon. We know and we are being taught how to love, how to be patient, how to be good, moral. Pero dating po dun sa absolute attributes, ano yung absolute attributes? Meron ang Diyos noon, pero ang tao wala punong absolute attributes ng God. Ano ang halimbawa ng absolute attributes? Yung pangunahing tatlo. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Yan po ang pangunahing tatlo. But meron pa, no? Hindi ko na palalawakin. I'm just intending it na mailarawan sa inyo. God is trustworthy and reliable. He is faithful. Amen. Now, merong absolute attribute ang Diyos. Na wala tayo, at dun sa absolute attribute niya, doon pinakikita ng ating konteksto ang katapatan ng Panginoon. Now, ang una, dun sa katapatan ng Diyos, ating pong silipin ng konti, ay yung tinatawag na sanctifying faithfulness. Pagdating dun sa paglilinis at pagbabanal ng Panginoon sa iyo, matapat ang Diyos. O minsan, kinu-question natin ang ating sarili. Nakagawa tayo ng hindi magandang bagay at times. Naku, dadating na ang Panginoon, Lord, baka hindi ako ma-rapture. Huwag mong pagdudahan ang katapatan ng Diyos because it's not you yourself who make you sanctified and holy. Instead, it is God. And matapat po ang Diyos dyan. Kasi po, yung blood ni Jesus Christ, mga kapatid, since nung ito po ay tumulo doon sa krus ng Kalbaryo, there is a what? Lingering effect of the blood of Jesus Christ. Kaya tayo po nagpe-pray tayo, Lord, cover me with your blood. Tama po ba? Sorry po kung baka, well, ituloy po natin, sanctifying faithfulness.
To those sanctified in Jesus Christ. Ano pa po yung katapatan ng Diyos? Ang tawag ko po dito, again, ay number 2 is super magnanimous faithfulness. Bakit po? Because of His grace given you in Christ Jesus. Ano po ba ang kahulugan ng grace? Grace is, alam natin, what? Unmerited favor of God. Di po ba? Unmerited favor of God. Kaya sinabi ko na super magnanimous faithfulness of God. It is grace undeserved and it cannot be paid back. Wow. Napakatapat ng Diyos sa akin. Kaya naman ako'y magtatapat din sa Panginoon. Ibibigay ko ang aking tithes. Ibibigay ko ang aking buong buhay sa Panginoon. Para ano? Para balikan mo ang Diyos? Hindi at hindi mo kakayang tapatan ang katapatan ng Diyos. Nakakaabot po ba ako sa inyo? Hindi mo kaya. Well, in-encourage ng Bible na we give our tithes, we serve faithfully, pero laging kulang eh. Why? God is faithful. God is faithful. Kaya kung minsan, kahit tayo at times nagfe-fail sa expected faithfulness o the desire natin na faithfulness, don't easily be discouraged. Kasi talagang hindi mo kayang tapatan ang katapatan ng Diyos. Ano pa? Next, please. Enriching faithfulness. For in Him you have been enriched in every way. May biyasa tanangan. Kanita, alamang makayang balo ding anak ng Pastor Joby. Panay namong Miley, how are you? O ngeni. May katanggap na laring sigurong gift of the Holy Spirit, which is our Pentecostal belief. We pray in tongues. Hindi po ba? Ngeni rengaliwa, biyasa ng tatalakad keni, biyasa ng tuturo. You have been enriched in every way. Pero hindi lang gawa ng Diyos yan. Pagsisikap mo yan dahil sa gusto mong paglingkuran ng Panginoon. Amen? So yan po ang katapatan ng Panginoon. That's why God's faithfulness is not measured materially and it cannot be counted on its longevity sapagkat meron pong 15 taon na sa pananampalataya. Palagi pa rin, Pastor, pag-pray mo ako po, nung ako masakit, ating ko pong pangangailangan, nakamegro. Hindi ka na lumago. Tinitingnan ko yung provision na Gatorade, baka mamaya kunin nyo eh. Sabi ko, baka ma-spoil ako dito, may Gatorade pa, kasi yung mga pinupuntahan namin, walang ganito. Here is another one. Sabi niya po, confirming faithfulness. God thus confirming our testimony about Christ among you. Alam niyo, minsan yung pagdududa na pag nag-testify tayo sa tao, alam mo dati ako, ganito ang aking ugali, ganito ang pagkatao ko, ganito ako, wala ako, pero pinagpala ako ng Panginoon. Sometimes, nagdududa tayo kung kaninong tao natin i-share, di po ba? Maniniwala ba ito? O kaya ay yung authority ko ba ng testimony ay totoo? O paniniwalaan po ba niya? Pero po dito, ang katapatan ng Diyos, sabi niya, God thus confirming our testimony about Christ Jesus. Hindi ba matapat ang Diyos? Ang Diyos ang magkukonfirma ng katapatan niya sa atin. Amen. And another one is, kagaya nung nasabi ko kanina, verse 8, sustaining faithfulness. He will also keep you firm to the end. Yan ang katapatan ng Diyos. Ano man pagsisikap nating maging matapat sa Diyos, makalakad ng talagang matuwid at banal, at times, nadadaan tayo sa mga rough. Di po ba? Minsan almost madapa na tayo. Or at times, talagang nagkakasala tayo. Pero ang sabi ng Lord, in His faithfulness, He will also keep you firm to the end.
So in other words, bigay po natin ang next slide, please. In other words, to little wrap it up, sabi po, grace of the past. Your past has been forgiven. That is what? Undeserved, unfavorable, unmerited mercies of God. Grace of the past, the next one is the gifts of the present. Di ba? Binibigyan ka ng kaloob ng Panginoon spiritually. You are being sustained. Your present is taken care of. Ang pangailangan mo kahit ngayon, susustinahan ka pagkakaloob ng Panginoon. The next one is guarantee of the future. Why? Your future is guaranteed. Yan po ang katapatan ng Panginoon. Bayaan po nating manatili tayong nakatahimik ng saglit. Pwede po ba ninyong i-absorb ito? Your past has been forgiven. Your present and your future is guaranteed. Now, isang oras na po ako, 2 oras na sinabi ko eh. Sabihin mo nga sa iyong sarili, matapat nga ba ang Diyos? Can you say amen if you believe and you are convinced? Matapat ba ang Diyos? Say amen. Now, the question is, with God's faithfulness, ano ba ang layunin? Bakit patuloy na pinatutunayan sa iyo, pinararana sa iyo ng Diyos ang kanyang katapatan? What God's faithfulness intends. Tingnan natin yung verse 9. God is faithful who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. So, our question is what God's faithfulness intends ayon dun sa ating texts. Napakalinaw po dyan. Sabi niya, this God's faithfulness is calling you into fellowship into His Son, Jesus Christ our Lord. Yung pong fellowship dito, mga kapatid, ay nanggaling po dun sa salitang koinonia. Kaya po tayo bilang local church ay meron po tayong pinakapangunahing 2 importanteng misyon yung tinatawag na koinonia of faith at ikalawa yung kirigma of faith. Ano po yung koinonia of faith? Yung this, we gather together, we fellowship. And the second one is kirigma of faith. What is that? There is a mission for us. Merong misyon. Now, the word fellowship is derived from the Greek word koinonia, and koinonia can be defined as holding something in common. In other words, the other meaning is shared participation, your salvation, and your mission, and is specifically used dito po sa text na ito, even in the book of Acts, ginamit po 20 beses yung word na koinonia. But the equivalent meaning or the same synonymous meaning nung fellowship, ulitin po natin, God is faithful who has called you into fellowship, into partnership. That is the synonymous meaning into His Son. Meaning, mga kapatid, ano ang binibigyan ng diin dito ay ganito. Shared participation, your salvation, and your mission. In other words, mga kapatid, kung alam mo ganun katapat ang Panginoon sa buhay mo, at ang katapatan ng Diyos ay ini-enjoy mo, at you are always looking after God's faithfulness materially, na wala kang fellowship, wala kang partnership sa misyon ng Panginoon, you are only abusing
God's grace. Bakit kailangan tayong i-bless ng Panginoon? Sapagkat He wants you to have partnership with Him. Alam nyo, yung salitang ito ay kasing equivalent nung Acts chapter 2. Na yung mga na-born again doon, they gathered together, shared everything in common, at pagkatapos po dahil po sa kanilang pagkakasama-sama, sharing everything, nadadagdag po ang naliligtas sa kanila. So in other words, what God's faithfulness intends is our mission. Yung umabot po tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. That is how we fellowship with God, with Jesus Christ. Lalo na po sa panahong ito. If you believe that Jesus will gonna be coming very, very soon, lahat po tayong mananampalataya, mga kapatid, ay dapat, hindi ang focus yung i-bless tayo ng Panginoon materially. Ang focus ay even our financial budget, our offering. Saan? I-google natin ang malaking porsyento ng ating pera, ng ating tithes and offering, a suggestion. Saan? Sa misyon. Anong focus ng ibang mga churches? Mainit na panahon ngayon, ang budget nila ilang aircon ang bibili natin? Praise the Lord, aircon na. Saan mo dadalhin ang iyong budget, ang iyong pera? Ang pagpapala ng Panginoon sa inyo, saan mo dadalhin? Ang umabot ng kaluluwa, mag-share sa fellowship kay Jesus Christ. Hindi po yung fellowship na, praise the Lord, may Jesus Christ na ako. Hindi meron ka na nga You are already sanctified. Yung fellowship na sinasabi dito, I'll repeat it, that is shared partnership. Yan po rin ang sinabi ni Pablo dun sa Philippians, chapter 1 and even chapter 2. I thank the Lord for your partnership in the gospel, for your fellowship in Jesus Christ. Kung sa buhay mo, kapatid, wala ka pang nawiwin sa Panginoon na kahit isa, o kung iisa pa, please, remember God's faithfulness into your life for you to have fellowship and partnership with Him. Ano po yun? May maligtas na kaluluwa sa pamamagitan mo. Kahapon po, dito po ako magtatapos, bagamat wala sa outline. Yung naikwento ko pong pinagagawa naming bahay dyan as construction. Sabi ko dun sa contractor namin, engineer, sabihin mo sa mga katrabahador mo, huwag silang magbabao ng tanghalian. Magpo-provide kami ng lunch para sa kanila. In the middle, between 12 to 1, pakakainin namin sila. Complete lunch. Pero pagkatapos nilang mag-lunch, mag-share ako ng gospel of salvation. Sabi nung engineer, ay ayos na ayos po yan. Di ginawa ko, 11:30, nandun na kami, nag-share po ako. Kasi captured audience Dala ko po itong laptop na ito. Sinare ko ng malinaw yung gospel of salvation. Nilid ko po sila sa pagtanggap sa Panginoon. Alam nyo, yung isang parang leader nung worker. Andito po ito. Talagang gustong-gusto niya at naano siyang maintindihan. Lumapit pa po para maintindihan niya ng gusto. Yung, sabihin, ma-absorb niya sapagkat malinaw na i-present ang kanilang gospel. Yung isa sabi niya, now, praise the Lord, meron na akong Zoe. Ibig sabihin, life. Kasi po, diniscuss ko yun Bio, life, suke, life, Zoe, life. Meron kayong bio, meron kayong suke, pero wala kayong Zoe. Tapos, in the end, pinatanggap sila sa Panginoon. And then sabi ko, kung meron kayong tanong, ito ang aking Facebook. Pagdating po nung gabi, pinefriend ako at friend ko na sila ngayon.
Binigyan po namin sila ng isang babasahin at saka complete Bible. Siyam po sila lahat na nakatanggap ng Bible, buong Bible, at saka po yung New Testament. What I'm saying is just challenging you, brethren. Huwag nating abusuhin ang katapatan ng Diyos. Gamitin natin ang katapatan ng Diyos na makibahagi sa misyon ni Jesus Christ. And that is yung umabot po tayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Huwag niyong hayaang hatiin ni Pastor yung kanyang katawan para lang abutin yung mga tao. You share, you partner with your pastor upang tayo umabot ng kaluluwa. Tumayo po tayo saglit. At kung kayo po ay napahatid din ng mensahe ng Panginoon, why don't you, for a moment, ano ang iyong take home for today? Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, nahamon po ako. Ayoko pong abusuhin ang katapatan mo sa amin. Wala kaming sakit. Ang sarap ng aming mga pagkain. Talagang binibigay mo po lahat. May fellowship kami, may mga kapatiran kami. Pag nagkakaproblema, may church kaming katulong. Pero Lord, tulungan mo po ako that your faithfulness ay magkaroon po ako ng fellowship, partnership sa inyo. Hallelujah. Sunahaya hakakagarabasunda hayak. Habang umaawit po tayo, kayo po ang magsalita sa Panginoon, kayo po ang magpasya. I-absorb niyo po ang katotohanan na inyong narinig. Hallelujah. I love you, Lord. Yes, oh God, yes. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hand, I will sing of the goodness of God. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Amen. Amen, Lord. For your mercy never fails me. All my days, all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up, the moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful. Sige po. All my life you have been so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Mga kapatid, napakagandang awitin ng awiting ito. Indeed, God is faithful. Pero para sa ilang mga sandali, magpasya ka. Lord, gusto ko pong mag-fellowship, makipartner sa inyo. Kung sa anong paraan nabubuksan nyo, makapag-share ako ng testimony ko, ng gospel sa aking kapitbahay o kamag-anak. Tulungan mo po ako, Lord. Lord, narinig mo ang tugon ng mga kapatid. And in the name of Jesus Christ, Lord, I pray, let this be materialized sa buhay nila, Panginoon, ng
kami po makipartner sa inyo in reaching the lost. Salamat po, Panginoon. I entrust these people unto you, Lord. In Jesus' name, amen. I love your voice. You have led me through the fire and the darkness night. You were close like no other. I've known you as a father, known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Sumalapit kami, O Diyos, sa inyong presensya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na ang inyong katapatan sa amin at ang inyong biyaya, Panginoon, ay naabuso po namin. Dahil hindi kami tumugon dun sa mga pagkakataon na tinatawag mo kami upang magbahagi. Salamat sa hamon ngayong umaga. Na hindi na namin naabusuhin ang iyong biyaya. Na kami, Panginoon, ay makikipag-partner, Panginoon. Ito ay sa pamamagitan, O Diyos, ng aming pagbabahagi ng kaligtasan na nanggagaling sa Panginoong Hesus. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-ibig na iniaalay sa mga tao. At yun ay maibahagi namin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na ang hamon na ito, ang mensaheng ito, Panginoon, ay manatili sa puso at kaisipan ng iyong mga anak. Gawin namin, Panginoon, ang iyong tawag sa bawat isa sa amin, that we go and make disciples of all nations. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat. Blessed and everyone. Panginoon, salamat po. Hallelujah. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga anak. Inihiling namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagsama sa amin. Lord, inadalangin din namin, Panginoon, si Pastor Arnel, si Pastora Lydia, dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagpapala sa kanila, Panginoon, even the whole family na may, yung kanyang mga anak ay naiwan po sa Canada. We pray for them that you bless their ministry, Lord God. Panginoon, yung kanila pong pagpa-pioneer ng mga churches, ang mga nilagay mo, Panginoon, sa kanilang puso na tawag at paglilingkod, Panginoon. Be with them. And Lord God, we're looking forward, Panginoon, ng mga ministeryong pinagkatiwala mo sa kanila, Panginoon, ay mapagpala at maranasan, Panginoon, ang iyong katapatan, ng iyong pagkilos, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat. We entrust them to you, Lord God, at sa pagbabalik po nila sa Canada, we pray na ang iyong pagpapala, Panginoon, ang iyong pagsama, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay, Panginoon, sa ministeryo na pinagkatiwala mo po sa kanila, patuloy na maranasan nila, Panginoon. Salamat po. Ang iyong mga anak na naririto, Panginoon, dumalo, sumamba, nagpuri sa iyo, pagpalain mo sila, maranasan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Amen.
God bless you and everyone po. Magandang umaga. Pagpalain kayo ng Panginoon.